So, ipagpapatuloy na natin. Itong tatalakayin po natin, ito po yung nauukol po sa paniniwala ng mga tao. Para sa kanila po kasi, pari-pareho lang. Ang ibig kong sabihin, mag-iglesia ka, hindi, diyan ka na lang sa dati mong paniniwala, basta ang importante, yung pagkakilala sa Diyos, yung pag-ibig sa Diyos. Yan. Basta ang importante, yung nasa isip mo ang Diyos, yung hindi mo nalilimutan ang Diyos na lumalaki sa iyo. Okay na yun. No need to yung papasok ka pa sa ibang religion, wala na yun. So, ang mga ganitong tao, hindi na rin sila nagkaroon po ng interes para magsuri. Saan ba talaga ang kinaroroonan ng kaligtasan? Saan ba talaga naroon yung karapatan sa paglilingkod? Na ang ibubunga po nito, yung kaligtasan po natin, yung pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Yan ang aalamin natin. Pero tanungin muna natin ang ating Panginoong Hesukristo kung ano ang kanyang patotoo tungkol po sa paniniwala ngayon ng maraming tao na pari-pareho lang daw. Ganito po ang babasahin ko sa 7:21 po ng Mateo. Ito po yung nakasulat sa talatang ito. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang nagsasalita, Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi niya? Hindi ang bawat nagsasabi sa atin ng Panginoon, sabi niya, ipapasok na sa kaharian ng langit. Ano po ang ibig sabihin ng pagsasabi ng Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo, maging sa ating Panginoong Diyos? Yun po ay paglilingkod. So, hindi po mo po naglilingkod ang tao sa Diyos, nangangahulugan na yun ay pagpasok na sa kaharian niya sa langit. Hindi yun ang karapatan. Hindi naman natin sinasabing masama ang maglingkod. Di po ba? Tama po yung maglingkod ang tao. Subalit, ano po ang pamamaraan upang ang paglilingkod po ng tao, ang maging resulta, yung tayo po ay makapasok sa kaharian ng Ama sa langit, ng Diyos sa langit. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, kundi ang gumaganap, ito po yung kasing kahulugan ng salitang ang tumutupad, ang gumaganap, ang tumutupad ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Sa makatwid, ang dapat pong ganapin para ang paglilingkod po nating mga tao sa Diyos ay tanggapin niya at ikapaging dapat natin sa pagpasok sa kaharian sa langit, hindi yung kagustuhan natin, hindi rin yung kaisipan ng tao, kundi yung kalooban ng Diyos. Ano po? Kukuha tayo ng mga examples, mga halimbawa. Hindi kaya sapat na ang tao po ay magkaroon ng mga paglilingkod sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo para makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit? Halimbawa, yung mga miracle, yung iba't ibang mga ipinapalabas ngayon sa telebisyon, di po ba? Ayun, hindi pa ba sapat yun? Ipaglilingkod din yun. Pakinggan po ninyo itong talatang 22 hanggang 23. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo nagsigawa kami, at sa pangalan mo nang nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang milagro? At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng masama. Ano po ito? Ito po yung mga katwira at dahilan ng mga tao na di umano ginamit pa ang pangalan ni Kristo, naglingkod po sila kay Kristo. Kung baga po sa panahon natin ngayon, iba-ibang paniniwala rin ito Kasi ginamit ang pangalan ni Kristo, nagsipanghula sila, nagpalayas ng demonyo, at
ginamit ang pangalan ni Kristo, gumawa sila ng milagro. Kumbaga sa panahon po natin ngayon, iba-iba rin ang paniniwala ng mga ito. Subalit, iisang kahulugan para sa kanila. Kung naglingkod sila, ginamit pa yung pangalan ni Kristo, kilala nila si Kristo, kumilala po ang mga ito, ang paniniwala nila okay na yon, sapat na yon. Kaya yun ang inirason nila kay Kristo ano po ang sabi ng ating Panginoon Hesukristo? Homo po ba ang mga taong ito per se? Naglingkod sila, di po ba? Ginamit pang pangalan ni Kristo. Ang sabi ba ni Kristo sa kanila, ay ganyan ba? Salamat naman at kumilala kayo sa akin. O sige, welcome na kayo sa kaharian ng ating Ama. Hindi po. Ang sabi ng ating Panginoon Hesukristo, hindi ko kayo kilala. Nakita po natin, ang mga taong ito kumilala. Pero, ang masama, hindi po sila kinilala. Kaya ano po ang pasya ng Panginoon Hesus sa kanila? Lumayo kayo sa akin. Ipinagtabuyan po niya sila. Yun ang masama, na sa pagdating ko ng Judgment Day o araw ng paghuhukom ay ipagtatabuyan tayo ni Kristo. Kaya ngayon pa lang, tiyakin na natin, ito bang ating paglilingkod po natin? Ano po? Sa loob ng Iglesia ni Kristo, ito ba kinikilala ba ito ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo? Paano natin matitiyak na ito ay talagang kinikilala? Ano ba sapagkat ang sabi po kanina ni Kristo, ang makapapasok po sa kaharian ng kanyang Ama, yung gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama. Alamin natin, ano bang kalooban ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga taong maglilingkod sa Kanya? Una, kalooban ba niya na kahit saan naroon ang tao, basta't maglingkod sa Kanya, okay? Yun ba ang kalooban niya? Pakinggan natin dito sa Efeso sa 1:9. Ganito po ang nakasulat. Ito'y pahayag po ng apostol na si Pablo. Ito po yun. Na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban, na ipinasa niya, ayon sa kanyang minagaling, na ipinasa niya sa kanya rin, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga tao kay Kristo. Ano po ang kalooban ng Ama sa lahat po ng mga tao? Ang sabi po ng Biblia, ipinakikilala sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Bakit po ang termino ipinakikilala? Kasi hindi nga kilala Hindi nga alam. Kaya ito ay ipinaalam, ipinababatid, ipinakikilala. Ang alin? Ang hiwaga ng kalooban ng Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Ang sabi po na titipunin niya ang lahat ng mga tao kay Kristo. Titipunin niya ang lahat ng mga tao. Yan ang kalooban ng Diyos. Ang tanong ko, paano po matutupad ang kalooban ng Diyos na matipon po niya ang lahat ng mga tao kay Kristo? Paano po? Dito sa 12:4-5 ng Roma, sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap hindi parehong gawain, gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Paano po titipunin ng Diyos ang mga tao kay Kristo? Sa pamamagitan ng pagsasama-samang sangkap o membro. Sa Bibliang English, yung sangkap, member, sabi po ron. Saan? Saan po yun gagawin? Sa iisang katawan ni Kristo. Kapag kasama-sama, hindi po sekta-sekta, hindi hiwa-hiwalan, hindi kanya-kanya, sama-sama. At nagsama-sama sa iisang katawan ni Kristo. Alin po ang katawan na yun? Dito sa 1:18 po ng Kolosas, ang sabi po ay ganito ang nakasulat. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Alin po ang katawan na dito po pinagsama-sama po ng Diyos ang mga taong nakakilala ng kanyang kalooban? Ito po ang Iglesia. Ang ulo, sabi ni Apostol Pablo, ay siya. Yun po ay si Kristo. At ang kanyang katawan, ang Iglesia. Ano pong tawag dito ng ating Panginoong Hesukristo? Sa 16 ng Roma, ang sabi po, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo
ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So, ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos sa mga tao, matipon po sa iisang iglesia ni Kristo. At dito po, sa loob ng iglesia ni Kristo, dito natin magagawa ang isang paglilingkod at pagkilalang kikilalanin ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang pantunyan. Kaya, bakit po itong iglesia ni Kristo ang dapat aniban ko ngayon ng mga tao para makapaglingkod sa Diyos? Anong dahilan? Dito sa Gawa 20:28 po, ganito ang nakasulat. Ito: ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ninyo ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Sa pagkakasalin sa English, napakaganda eh. Ang sabi po doon, take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ, sabi po ron, which He has purchased with His own blood. Purchased, tinubos. So, hindi po pala totoo yung sinasabi nila na nung mamatay daw po si Kristo, ang buong mundo natubos na raw niya. Di po ba? Sinasabi lang nila yun. Palagay nila yun. Hindi yun ang nakalagay. Hindi yun po ang nakasulat. Sa Biblia, ang natubos ng dugo ni Kristo is Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Bakit po ang pinatubos niya, dugo niya? Yan ang napakahalagang aalamin natin dito po sa Hebreo 9. Ang talata po ay 14. Ganito ang nakasulat po naman sa talata: gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritong walang hanggan inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Bakit po ang pinantubos ni Kristo sa kanyang iglesia ni Kristo mahalagang dugo po niya? Bakit? Pwede naman siguro pera, salapi, ginto, pila. Alam niyo po kung bakit yung dugo niya. Yung dugo po niya kasi napakahalaga. Yun po ang maglilinis sa mga gawang patay ng mga tao. Yan po ang kasalanan. Sapagkat ang tao po na hindi po nalinis ng dugo ni Kristo, marumi pa rin sa harap ng Diyos. Ang Diyos ay hindi po napaliw-Diyos sa mga taong makasalanan. Kaya ang dahilan, si Kristo namuhunan para itong mga tao na kanyang kikilalanin at kumilala sa kanya, kaya niya sila tinubos ng kanyang dugo. Kaya sila nasa iglesia ni Kristo, kikilalanin din ng Diyos. Kaya ang katunayan nga po, yung dugo ni Kristo, mabisa pala yun. Ang bisa nun, patatawarin at lilinisin sa kasalanan ng tao. At ang sabi ni Pablo, sa gayon, makapaglilingkod tayo sa Diyos na buhay. Kung gayon, ang bisa po ng dugo ni Kristo, yun po ang magbibigay ng karapatan sa ating mga tao para tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Yan po ang katotohanan itinuturo ng Biblia. Hindi basta gusto ng taong maglingkod. Sige, maglingkod ka maski saan. Hindi, mayroon po munang dapat matupad at mangyari sa taong maglilingkod sa Diyos. Una, mapatawad ang kasalanan niya, malinis siya ni Kristo sa paraang siya'y umani sa loob ng iglesia ni Kristo. So, mahalaga po ang iglesia ni Kristo. Kaparaanan po ito ng Diyos para tayo kilalanin at yung ating paglilingkod ay tanggapin niya na ang ibubunga nito kapag ito'y nagawa natin hanggang sa panahon luubin niya. Ayon po sa Biblia, tayo po'y papapasukin sa kanyang kaharian. Dalawang bagay yan. Dalawang papasukan ng tao. Pag hindi sa kaharian ng Diyos, sa impyerno papasok. Ayaw naman natin dyan sa impyerno. Sinong may gusto yan? Di po ba? Kaya, yan po ang aral ng Iglesia ni Kristo. Inikilala po ng Iglesia ni Kristo kahit na napakarami pong mga religiyon, mga organisasyon, mga samahan ng mga taong di umano'y sumasambat, naglilingkod sa Diyos, pero sa lahat ng ito, iisa ang tunay na iglesia. Ito po ang iglesia ni Kristo, tinubos ni Kristo ng kanyang mahalagang dugo.
Yan po ang Iglesia ni Cristo. Yan ang gusto namin ilapit sa maraming mga tao. Yan ang ipinapaunawa namin sa mga tao. Karapatan, di ba? Kaya alam nyo, ang tao, pag mamamalingki, mabusisi, pili ng pili. Lalo na kung yung talong, tinitignan na. Di ba? Pero pagdating sa rilyo, maski naman saan, pwede. Di ba? Hindi humitikuloso ang tao pagdating sa rilyo. Hindi sila masilang. Diyan ka na dapat na maging masilang kasi ang involved yan, kaluluwa mo. Kaluluwa. Oo. Involved yan. Higit sa lahat. Kaligtasan. Okay? Okay na tayo. May tanong kayo? Ha? Tanong? Yung mga napapanood nila, kasi marami sila napanood namin. Hindi ko na... Nakakable kayo? Anong pinapanood nyo? Bala? Bala. Bala. Sa atin, bala natin. Bala sa City. Yung mga pelikula. Hindi ko na. Katulad ng Passion of Christ, gano'n. mga exorcist. Mga exorcism. Yung mga pari na nagpapalayas ng demonyo. Ayun, Sabi yan, bakit nagpapalayas sila ng demonyo? Bakit effective? Tapos, natalakay natin, di ba? Kahit pa effective yun, hindi po yun naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa Iglesia po ni Cristo, mayroon po kami ituturo sa inyo, number 19 po yun na doktrina. Mayroon din po kautusan ang Diyos sa Iglesia tungkol po sa pagpapagaling sa mga may sakit. Mayroon mo ba yun? Mayroon po. Mayroon po nakasulat sa Biblia. Kailan mo? Okay, babasahin ko po sa inyo, ha. Kaya, akurahin nyo na mag-iglesia sa natin gawin ito. bakit yung mga pari daw, nakakapaglayas ng demonyo, nakakapagawin, Totoo po yun. minsan nakakapagbuhay ng patay. Sino gumagawa ng Demonyo ang gumagawa nun. Kapangyarihan itin. Sabi nila. Diba? Tingnan nyo rito po sa Santiago, sa James, sa 5:14 at saka 15. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ito, doktrina po ito ng Iglesia. Ang panpuriko ang issue, sakit. May sakit baga? May sakit po ba kayo? Parang ganun eh. Ipatawag niya ang mga may tungkulin sa Iglesia. Sa ibang salin, matatanda. Sila po yung mga may tungkulin. Ano gagawin? At ipanalangin nila siya, yung may sakit. Diba? Pero bago ipanalangin, ito po yung gagawin. At pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ito, sa Diyos po itong gawain ito. Papahiran po ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya, ipatatawad sa Kanya. Sa Biblia ay mayroon pong pagpapagaling sa mga may sakit sa Iglesia. Mayroon pong rules na dapat pong sundin. Una, ang rules, ipatatawag yung mga may tungkulin. Pagkatapos, pag ipinatawag po natin sila, ang gagawin, papahiran po kayo ng langis. Pero, ang magpapagaling, hindi yung langis, hindi gamot yun. Just yun po ay rules, tuntunin. Di po ba? Anong magpapagaling sa atin? Ang sabi, ang panalangin may pananampalataya. Ang tawag po yan, kulto di orasyon. Anong katunayang gagaling? Ang sabi, ibabangon ka ng Panginoon. Sa ibang salin, yung ibabangon pagagalingin ka ng Panginoon. Kung may kasalanan ka pa, ipatatawad pa. Kaya napakaganda nung sa Panginoong Diyos maganda, gumaling ka na, napatawad pa ang kasalanan mo. Sa hospital, gumaling ka lang. Pero yung kasalanan mo, nandiyan pa rin. Di ba? Pero ito po'y para sa mga hinirang ng Diyos. Ewan ko po kung
Kasi habang sa tagal ko na po nagministro, mayroon din po mga panoon, katulad po ninyo, dahil sa tinanggap na kanila, sumasampalataya sila, wala namang masama. Pero nung iyan ay isinangguni ko po sa pamamahala, ito'y pang mga lingkod ng Diyos ito. Karapatan nila ito eh. Kaya maganda sa Iglesia ni Cristo, kung may sakit ka, mayroong gagamot sa iyo, ang Diyos ang gagamot. Hindi ito yung napapanood po ninyo na yung gaganunan ng cross, yun po'y pelikula. Pero maski na hindi pelikula, nakasulat sa Biblia eh. Magpapalayas ika sila ng mga demonyo. Manghuhula sila. Gagawa ika sila ng milagro. Pero kahit na ano pang nagawa nila, kung hindi nila tinupad yung gusto ng Diyos, hindi rin sila kikilalanin. Ang mahalaga po, ang point po dyan, yung kalooban ng Diyos. Kaya yan muna po ang gawin natin. Pag natupad po natin yung kalooban ng Diyos, saka tayo lumapit sa Kanya. Gagaling po tayo. Marami ng milagro na ganap at nangyari. Pagdating po sa mga katulad yung may sakit, nasa pananalig yan. Ano sila eh, noon, natatandaan ko, napapaano siguro, grade 6, isang nangyasan, yung lola ko si Isla, tapos natin sila. Yung isang tinta ko, pinapalayas ng din ko. Lalagyan ng course, tapos tita ko na, di ba? Yung cross sa number 5 po natin matatalakayan. Number 5, number 6, tatalakayan po. Mahaba pang doktrina. Mauunawaan po ninyo kung ano yung sign of the cross na yan. Malapit na. Ipauunawa para maiintindihan po ninyo kung ano talaga ang laban. Sa Biblia po kasi ipupula. Ang contents ng Biblia po ay po ito, pang nagdaan, pang kasalukuyan, pang hinaharap, nakasulat na po ito. Kaya itong Biblia po ay hindi po ito isang nakabukas na aklat. Hindi po ito parang libro, basta binasa mo, mauunawaan mo na. May magpapaunawan po. Mararating din po natin yun.